Samantala, sinagot naman ni Senadora Laila de Lima ang ilang mga akusasyong ibinabato laban sa kanya. Kabilang narito ang usapin sa drug lord na si JB Sebastian. May ulat si Eunice Monte. Bago magsimula ang Senate hearing sa di umano'y extrajudicial killings, ay muling ipinatawag ni Senator Laila de Lima ang media para sa isang press conference. Dito, kanya inihayag na nanganganib na ang kanyang buhay dahil sa kaliwat kanyang pambabastos at death threats na kanyang natatanggap mula nang i-anunsyo sa publiko ang kanyang numero. Sa katunayan, binasa niya pa sa media ang ilan sa mga text messages na di umano'y kanyang natatanggap. Harassing, intimidating text from this number. Kasi ito ang numero that the committee had so recklessly allowed to be publicly disclosed in the course of the inquiry the other day. I told you about it. I issued a statement in respect to that. Tuloy, hindi ko na magamit itong numero na to. Halos wala nang pumapasok na mga legitimate na mga text. Puro na lang mga pambabastos. Puro na lang mga pananakot. And even calls, non-stop. Although halos wala naman akong sinasagot kasi kapag hindi ko naman kilala ang numero, hindi ko talaga sinasagot. Pero the fact na non-stop, lalo na nung isang gabi, I'm sure galing talaga sa mga kampo na yan. I mean, these are, by the nature of the text, by the nature of the messages, this could only come from these trawlers. Aniya, mga high-profile inmates na humarap sa Kongreso nitong linggo ay sumasailalim sa mental torture upang magsalita ng mga kasinungalingan laban sa kanya. Iginiit rin niya na isa sa mga high-profile inmates na si JB Sebastian ay isang asset ng gobyerno, dahilan kung bakit hindi napasama ang kubol nito sa raid sa Bilibid-19. Hinamon niya rin ang House Committee on Justice na imbitahan si Sebastian upang patotohanan ang kanyang mga sinasabi. Tinawag rin ng senadora na operators ang mga investigators na ayon sa kanya ay tagapagmanipula ng witness upang siraan siya sa publiko. Inihayag ng senadora na hindi siya magtitiwala ngayon sa AFP, PNP at NBI dahil sa mga banta sa kanyang buhay. Pinaringgan rin ng senadora ang pahayag ni DOJ Secretary Vitaliano Aguirre II na mayroon pang mas mataas na opisyal na sangkot sa droga. Sino pa ba ang opisyal na yellow na mas mataas sa akin? Noon, when I was Secretary of Justice, I was an alter ego of the President, and therefore, the only one higher than me is President Pinoy himself. And so are they saying it's my President who is also a beneficiary of all these things? Of course not. You know Pinoy. I mean, dagdag pa ng senadora, ayaw niya muna magsalita tungkol sa mga kasinungalingang paratang ng mga witnesses dahil inaantay niya pa na matapos ang lahat ng testigo bago niya pabulaanan ang mga testimonya nito. Para sa PTV News, Eunice Monte. Ako po si Cathy San Gabriel. Subscribe na sa PTV YouTube channel. I-click lang po ang subscribe button.